Kahit po lumalakad kayo po, ay naririnig niyo pa rin ang aming mga pagsasalita. So, magandang gabi po sa inyo, mga kapatid, mga sister, Pilipina, Pilipino, na sa inyo po ang kapayapaan. So, I mean, in all the Muslim here, I will be to greet you, to all of you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi ya Allah. Allahumma ja'al kalimataka kalimatal ulya wa kalimatul ladina kafaru sufla. Allahumma bika ya Allah wa bi rahmatika wa barakatika ala da'watina ala hadhihi liyantasira dinaka dinal islamu ala al-ard wa ala ha'ula'i alladhina yusammawna annahum muslimun wa yusammawna annahum masihiyuna fi baladina hadhihi al-Philippines. Allahu yaj'alu fima bainana wa bainakum ay yaj'ala kalimata Allahi kalimatan uliya wa kalimatukum sufla. Allahumma bika ya rahmatan lil alamin. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya baligh al-haqq wa ya baligh al-batil wa ayyubtil al-batil walau karihal mujrimun. Allahumma barik alaina hadha ala da'watina fi sabili da'watillahi azza wa jal. Mga kapatid namin, mga brothers and sisters sa atin bansa, na kayo po ay lumalakad po kayo kahit kayo ay lumalakad. Kapag maririnig niyo po ay kabahagihan sa inyo ay magkakaroon din kayo ng mga kabutihan upang kayo ay makikinig sa itong mga pamamagitan ng dawa upang iparating ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Katotohanan sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihalok ninyo at iparating ninyo ang mga mensahe ng manggagaling sa mga pananalita ng Allah at manggagaling sa kanyang sugo, upang kayo ay magkakaroon ng katotohanan na kaya nga kayo ay mga tao nang sumapi sa pagka-Muslim na magkakaroon din kayo ng payapa, dahil ang Islam ay sinabing Islam ay kapayapaan. Sa lahat ng mga tao nang yumayakap sa Islam ay lahat yan kapayapaan. Ilalahin natin ang atin mahal na propeta mulat sa anak ni Maria kay Jesus Kristo, na siya po ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang sa matatawag na siya ay Jesus, kundi siya ay ipinarating ng Allah sa ibabaw ng lupa upang magbigay ng turo sa landas ng Islam. Wala siyang ipinagturo kundi ang landas ng Islam sa panahon na yaon ng mga Hudyo. Ang mga tao na yon ay sila po ay mga matitigas ang puso at hindi sila tumatanggap ng mga katotohanan. Kaya ang
kabahagihan sa mga tao ay hindi sila naturo sa mga pamamagitan ng Islam. Subalit, ang mga katotohanan ng ipinarating sa kay Jesus Kristo sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Israel inni Rasulullah. Katotohanan ng sinabi ni Prophet Jesus Kristo noong kanyang sinabi na ako ay si Isa anak ni Maria. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, o kayong mga Israelita. Tinawag niya ang mga Israelita, inni Rasulullah. Wa qala Isa inni Rasulullah. Sinabi ni Isa, sinabi ni Jesus, ako si Jesus, ako si Isa, anak ni Maria. Ako ay sinugo ng Allah sa ibabaw ng lupa upang magbigay ng katotohanan at magbigay ng turo sa lahat ng mga tao dito sa bayan Israelita. Allah. Yon ang katotohanan. Yan ang binibitawan ko ng salita sa inyo. Ayan ang manggagaling sa mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqa. Ipaparating ko sa inyo ang inyong mapaniwalaan lima bayna yadayya min at-Taurat, at manggagaling pa ang aking pagkakaroon ng sugo na manggagaling sa Torah ni Moses alayhi salam. Yon. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. At higit sa lahat ay may dadarating sa huling panahon na ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang pangalan ay si Ahmad. Yun din si Prophet Muhammad. Allah. Si Prophet Ahmad, yun din si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang propeta ng huli-huling propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. The prophet, the last prophet of God, Allah subhanahu wa ta'ala in the world. Yun ang ating mapaniwalaan. Dahil mensahe ng ating Panginoon, ang tanong ko sa inyo, kung sino po nang naglagay dito sa inyo, sa itong mundo na ito. Hindi niyo masasabi na manggagaling kayo sa tiyan ng inyong mga ina. Dahil may Panginoon nang lumikha sa inyo, manggagaling sa loob ng inyong, sa tiyan ng inyong mga ina. Wala na kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kayo nilikha ng ginagandahan ng Panginoon Allah. Katotohanan na kayong mga tao sa ibabaw ng lupa ay may mga utang na loob sa inyong tunay na Panginoon, na wala na kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mautang na loob ninyo sa inyong Panginoon na kayo ay nilikhang tao. Hindi kayo nilikha ng mga hayop. Kayo ay binigyan ng mga isip upang gamitin ang inyong mga ulo, upang gamitin ang inyong mga isip na magkakaroon din kayo ng pakinig sa mga katotohanan. Magkakaroon din kayo ng paniniwala sa inyong Panginoon Allah. Wala ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Wala ng anak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, sinabi ng Allah sa mensahe ng Quran, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, Prophet Muhammad, ang Allah ay iisa. Iisa ang Allah.
hindi dalawa, walang pinanggalingan. Allahu Samad, walang pangangailangan sa lahat ng kanyang mga nilikha dahil siya ay makakapangyarihan. Siya ay hawak sa lahat ng kanyang mga nilikha. Gugunawin niya ang mundo nang babalik ang mga tao sa araw ng hukom. Na kung sinuman ang mga tao nang maniwala sa kadakilahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at higit sa maniwala sa kaisa-isa ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang pinanggalingan at higit sa wala siyang anak. Hindi ni anak si Jesus Kristo. Sugo niya, tao lamang si Jesus Kristo nang nagbigay ng mga mensahe manggagaling sa pananalita ng kaniyang Panginoon Allah na nag-iisa. Katulad ninyo, sugo lamang siya sa ibabaw ng lupa upang kayo ay matuto at makapaniwala sa kaisa-isa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga tao, kayo nang gamitin ninyo, pagsisihan ninyo na inyong buong buhay dito sa mundo na ito. Dahil kapag parating ninyo doon sa buhay na walang hanggan, ay hindi kayo mapapatawaran ng tunay na Panginoon, kundi ilalagay kayo sa kapahamakan ng tunay na matinding parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi kayo maniwala sa dakila ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kaniyang kaisa-isa, ay magkakaroon din kayo ng pagsisisi doon sa buhay na walang hanggan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya kayo ay magsisi dahil kayo pa rin ay buhay. Lumalakad kayo, kumakain kayo sa lahat ng ipinaparating sa inyo ng Panginoon Allah. Allahu yarzuqu kulla shay'in fa'buduhu hadha sirati mustaqima. Mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay mga tao nang binigyan ng mga grasya upang kayo ay pagkakainin ng inyong Panginoon Allah. Yung inyong mga kinakain, yung inyong mga nilalakad, binigyan kayo ng lakas ng Panginoon Allah na kayo ay makakalakad pa rin dito sa ibabaw ng lupa. Kaya lang ang isipin ninyo, mga kapatid, mga sister, kung ikaw ay baliin ng Allah, hindi ka na makakalakad. Kung ikaw ay bigyan ng Allah ng sakit, ano pa nang mangyari kung lagi kang dinadala sa mga hospital? Kaya alalahanin mo ang tunay ng ibinigay ng unawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa't isang nilikhang tao na magkaroon ng paniwala at pagsisimba sa dakilang Panginoon Allah. Mga kapatid, wala nang mensahe ng mga manggagaling sa mga pastor na yan. Wala nang mga mensahe na manggagaling sa mga pari na yan, kundi panluluko sa inyo. Kapag pinaniniwalaan ninyo yan, maliligaw kayo at malilito kayo nang hindi niyo matutuhanan ang tunay na landas. Hindi niyo malaman ang tunay ng landas kapag hindi kayo ay yumakap sa Islam at higit sa mapag-aaralan ninyo ang tunay na katotohanan. Mga kapatid, mag-isip lamang kayo dahil buhay pa rin ang inyong kabuhayan dito sa ibabaw ng lupa. Alalahanin niyo kung sino man ang nagbibigay ng lakas sa inyo, sino man ang lumikha sa inyo, hindi si Jesus Kristo. Wala sa lahat ng nabanggit sa mga propeta mulat kay Adan. Si Adan, doon tayo pinaniniwalaan nyo. Doon tayo manggagaling kay Adan at si Hawi. Mga kapatid, si Hawi hindi Diyos. Si Adan hindi Diyos.
kung maaari naman na si Adan ay nilikha ng galing sa alikabok, galing sa lupa. Walang pinanggalingan. Wala siyang ama. Wala siyang ina. Bakit hindi yun ang pinaniniwalaan ninyo kung kayo ay naniniwala sa walang ama at walang ina? Kaya ang pinaniniwalaan niyo si Jesus Kristo nang ipinanganak ni Birhen Mary. Bakit siya birhin? Ang isipin ninyo lamang ng kabirhinan ni Mary Kristo dahil nilikha siya nang hindi galing sa sexual. Hindi galing sa sexual ang kapanganakan ni Mary kay Jesus Kristo, kundi sa sinabi ng Allah, O ya Isa, an akuna laka minal is. An akuna laka minal is wa akunu laka fi batni umbika aqulu kun fayakun ayaj'ala Isa ibn Maryam ila min batni ummihi ila al-ard liyaj'ala Allahu rusulahu. Kaya sinabi ng Panginoon Allah, oh Mary Kristo, bibigyan kita ng anak. Bibigyan kita ng anak na magkakaroon ka ng maramdaman mo. Anong sagot ni Mary Kristo? Ang kaniyang sagot, O Allah, nang ako ay wala akong magagawa sa kapangyarihan mo. Dahil kung ikaw ay maglagay ng anak sa loob ng aking tiyan, kahit wala na, ay magkakaroon din ako ng ipapanganak ko nang hindi galing sa sexual. Kaya yun ang tanggapin ninyo, mga kapatid. Mga kapatid, may mga mata kayo, may mga isip kayo, may mga pa kayo, na dapat ninyo alalahanin at higit sa inyong tandahan na mautang ninyo ng loob sa inyong tunay na Panginoon. Galing kayo sa mga ina mga ina ninyo nang ipinanganak na kayo ng inyong mga ina. Higit sa lahat, alalahanin niyo kung sino ang lumikha sa inyo sa loob ng mga tiyan ng inyong mga ina. Katulad din ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus Kristo sa loob ng tiyan ng kanyang ina, na walang dahilan kundi sa ikasasaya ng Panginoon Allah at kanyang kagustuhan. Wala na nagutos kay Allah dahil ginawa yun ni Allah. Dahil ang mga tao sa ibabaw ng lupa sa araw na yon, sa lugar ng mga Hudyo, dahil sila ay naliligaw ng landas, na sila ay binigyan ng sugo ng Allah na si Jesus Kristo, upang sila ay matuto at mabigyan ng landas ng isang tao nang binigyan ng mga mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon ang isipin ninyo, mga kapatid, naririnig ninyo ako. Kahit lumalakad pa rin kayo, magkakaroon din kayo ng paniwala sa tunay ng inyong God, tunay ng inyong Panginoon. Wala na sa kasalukuyan ay ang Panginoon Allah ay hindi rimulto. Ang Panginoon Allah ay walang katulad ng kahit isa sa kanyang kapangyarihan o kaya sa kanyang itsura. Dahil siya lamang ay nasa kataas-taasan ng langit, nasa kanyang aras sa kataas-taasan ng langit. Siya ay tumitingin
sa inyong mga puso. Siya ay tumitingin sa inyong pagkaligaw ninyo ng landas sa inyong mga sarili. Allahu Akbar, Allahu Akbar, na kung sino man sa inyo nang maniwala sa Kanya, higit sa lahat, hanggat sa kayo ay yumakap sa Islam, makakayakap di kayo sa Islam. At hindi kayong maghihirapan sa araw ng kamatayan ninyo, kundi kayo ay kapag yumakap kayo sa Islam, ay paliligayahin kayo. Doon kayo may papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, fima bayna samai wal ard. Hindi kasing katulad ng itong pagitan ng langit at lupa. Dahil maliit ito sa kasabihan ng banal na Quran. Darratong minadhar. Alikabok sa alikabok, sa manggagaling sa alikabok. Itong dunia, itong mundo, na kayo ay mapapasaya kapag kayo ay yumakap sa Islam at mapaniniwalaan ninyo at sambahin ninyo ang tunay na Panginoon Allah. Kaya mga kapatid, higit sa lahat, kahit kami ay maubusan kami ng mga pananalita, kapag kayo ay hindi kayo maniwala, bahala kayo nang mambabahala kayo sa inyong mga sarili. Kaya nang masakit, kaparating ng inyong kamatayan, at higit sa lahat sa araw ng hukom, ay magkakaroon din kayo ng pagsisisi. Dahil sa ang inyong mga pagsisihan, o ako, bakit ko hindi napaniwalaan ang God Allah subhanahu wa ta'ala? Ito pala ay tunay na katotohanan, dahil sa ako ay nakikita ko ang tunay na parusa ng Diyos na sinasabi niyong Diyos, pero hindi siya Diyos. Ang Allah ay hindi matawag na Diyos, kundi ang kanyang pangalan Allah. Mga kapatid, higit sa lahat, ibigay ng Allah sa inyo, sa inyong loob, na mapaloob ninyo kahit naman lumalakad kayo kung ano ang narinig ninyo. O Allah, bigyan mo sila ng kapalooban, ng maipaloob nila sa kanilang mga puso ang tunay na kadakilahan mo at tunay na pagkakaisa mo. Ya Allah, o Panginoon Allah, na magkakaroon ng na magbibigay ng payapa sa lahat ng tao, ng kanyang bibigyan ng payapa. Pero mapayapa kayo dahil dito pa rin kayo sa mundo. Kapag oras ng kamatayan, doon ninyo mararamdaman ang tunay na pagsisisi. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, kaya kami nagbabanggit sa inyo ng landas, sa mga landas ng Panginoon upang mapakinggan ninyo at maidip niyo at mapaloob ninyo sa inyong mga puso ang tunay na katotohanan. So hanggang dito lamang ang aking mga nabibitawan ng mga pananalita sa inyo, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo, at higit sa lahat, ibigay sa inyo ang Panginoon Allah ang kapayapahan at pagtitiwala sa dakilang kaisa-isa ng inyong Panginoon Allah. Assalamualaikum ala jami'il muslimin wa ala kulli jami'il ladina yastami'unani. Aqulu lakum marrah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar!